Well, wala namang meaning yung mga ganong type of opinions kasi kung titingnan mo, nakinig tayo sa buong sesyon ng Senado, ang naging batayan nila, as I've said at the outset, is yung konsepto ng rule of law. Ano ba itong konsepto ng rule of law? We will just repeat. Isa siyang constraint against government power na kung saan, kung wala kang rule of law, any branch of government, in this case the House of Representatives, can abuse its authority. And in that case, ang sabi ng Supreme Court, hindi binigyan ng due process si Vice President Sara Duterte. Ginawa lang ng Supreme Court ang kailangan nitong gawin at ang kapasyahan niya is to be able to protect the concept of the rule of law, not necessarily Vice President Sara Duterte. Yung Senado naman ay sumunod lang sa naging ruling ng Supreme Court, no more, no less. Dahil nga po sa desisyon na ito ng Supreme Court, Doc, nawalan ba ng jurisdiction? Nawalan ba daw ng jurisdiction ang Senado dito nga po sa impeachment cases? Well, I don't think that is the problem here. Ang problema kasi dito hindi nasunod ng House of Representatives ang tamang proseso at of course kung ibabase mo doon sa naging 97 page ruling ng Supreme Court, inilatag doon kung ano yung tama na procedure para mabigyan ng due process sa isang public official na impeach. Ang mahalaga kasi dito is it's not like meron kang 10 vice president o 5 presidente, meron ka lang isa at if found guilty, ang tao na ito can no longer run. So meron siyang tinatawag natin na aspetong political because ultimately meron siyang repercussion o consequence sa mga plano, sa loobin at aspirations ng tao. Like for instance, yung mga supporter ni Vice President Sara Duterte. And it has, of course, kung titingnan mo, implikasyon kung ano ang patutunguhan ng bansa natin. Kasi ultimately, if you remove one candidate, then from the ballot, then it will mean that you have these other candidates at doon na lumalabas, nagmamanifest yung political interest ng bawat isa sa usaping ito. Po, ang Kamara, ang Speaker of the House, Martin Romualdez, ay nag-react nga po dito sa naging desisyon ng Senado. I-quote ko lamang po, sabi niya dito, "Let's be clear, the filing of the complaint was not rushed. What was rushed, remarkably, was its burial." Ano ho ba ang inyong komento dito? Well, he can say what he wants to say. It is his opinion. I do not know if that is the position of the House of Representatives, but learned people, the wise and even the unwise, know that ultimately the final arbiter when it comes to the interpretation of law, all questions about constitutionality, it is the Supreme Court and no one else. Opo. Huli na lang, bago ko ipasa kay Partner Admar, marami din sa mga kritiko ng Vice Presidente sinasabi na yung mga senador ay nakikita daw nila ang kung sino yung pinaglilingkuran nila. Eh walang iba kundi ang Duterte, considering na majority nga naman dyan po sa loob ng Senado ng mga senador ay mga kaalyado ng Duterte. Ano bang reaksyon po niyo doon, Dok? Well, wala namang meaning yung mga ganong type of opinions kasi kung titingnan mo, nakinig tayo sa buong sesyon ng Senado, ang naging batayan nila, as I've said at the outset, is yung konsepto ng rule of law. Ano ba itong konsepto ng rule of law? We will just repeat. Isa siyang constraint against government power na kung saan, kung wala kang rule of law, any branch of government, in this case the House of Representatives, can abuse its authority. And in that case, ang sabi ng Supreme Court, hindi binigyan ng due process si Vice President Sara Duterte. Ginawa lang ng Supreme Court ang kailangan nitong gawin at ang kapasyahan niya is to be able to protect the concept of the rule of law, not necessarily Vice President Sara Duterte. Yung Senado naman ay sumunod lang sa naging ruling ng Supreme Court, no more, no less. Ngayong buntag, Doc, si Admar po ito. Kamusta po Yes, ang good morning, Edmar. mga Dabawenyo, ang mga taga Mindanao matapos nga nilang marinig ang naging desisyon ng Korte Suprema unang-una at itong naging hakbang po ng Senado. Nataon pa naman ito na Kadayawan Festival, Thanksgiving Fiesta dyan sa, sa lungsod po ng Davao, Doc. I think nandito si Vice President Sara Duterte and they were celebrating the Thanksgiving for the Kadayawan.
medyo kaunti lang ang prutas ngayon dito sa Davao, but ultimately ang mahalaga of course is to celebrate yung sense of solidarity at yung pagkakaisa ng mga Davaoenyo in solidarity of course with the Filipino people. Opo. Dito po tayo sa sinasabi na pahirapan na o wala nang mai-impeach kasunod nga po ng mga pangyayari, turnout po ng mga events ngayon. Naging pahirapan ba, Doc, sa tingin nyo po? Or mas lalong naging malinaw considering nagbigay din ng guidelines ang Senate or ang Supreme Court ukol po dito, and at the same time meron ding paglalahad ang dating kongresista, ngayon ay senador, Rodante Marcoleta. Inisa-isa niya yung nakikita niyang mga pagkakamali na pwede namang itama sa mga susunod, pero sabi pa rin nila na wala nang mai-impeach kung ganito po ang magiging sistema. Well, there is no shortcut to justice, Edmar. I-explain lang natin from the viewpoint of political theory kung ano yung konsepto ng justice. Dalawa yan siya, procedural and substantive. Yung substantive, it involves yung mga karapatang pantao natin, yung mga entitlements natin, ang mga pribilehiyo natin bilang mga citizens that government must promote and protect. But at the same time, meron din tayong tinatawag na procedural justice. Kahit pa ang isang tao is entitled sa isang bagay, kung yung paraan na kung saan nakuha niya yung entitlement na yun is unfair, ibig sabihin parang nilaktawan niya ang isa dahil may mga koneksyon siya sa gobyerno, hindi siya deserving kung ano yung makuha niya sa gobyerno in terms of that entitlement. Mas lalo na kung for instance you will deprive a person of a right, and in this case pag you find guilty yung isang tao na ma-impeach, ang mangyayari dyan hindi na siya makatakbo sa isang posisyon, so you deprive this individual of the right to serve the people. So mahalaga na we emphasize the proper procedures, yung fairness in terms of kung paano gumalaw yung procedure na ito para yung mga tao na kung titingnan mo, they have the power kasi kung titingnan mo yung mga congressmen natin, pumirma sila according to Senator Marcoleta, marami ang hindi nakabasa basta pumirma na lang, and that is not, I think it's not an intelligent thing to do in a democracy, and it bespeaks of the immaturity of our democracy. So mahalaga, ang ginawa lang ng Supreme Court doon ay ilatag kung ano ba ang tamang paraan para naman mabigyan ng tamang at patas na procedure kung paano halimbawa ma-impeach ang isang public official. So I do not think na it made things more difficult. Ang more difficult para sa tao is to decide na pumili sa isang tao na ayaw nila kasi na-remove yung tao na gusto sana nila. At yun ang bagay na dapat nating i-defend para yung tao in terms of ano yung aspiration sila, ano yung saloobin nila, pagdating ng halalan ay yun ang pwede nilang piliin. Kasi if you will do this, parang ni-remove mo ang isang kandidato in a future election, and ano nang magiging proteksyon ng tao in terms of ito sana ang gusto namin, wala na. So that is why ang Supreme Court ginawa lang naman nila ang nararapat sa tingin nila, and the Senate simply respected the position of the Supreme Court. Opo, at nabanggit mo ang Senado nire-respeto sa kabuuan ang naging desisyon ng Korte Suprema, pero marami pa rin ang may ilan din na hindi rumespeto dito. Kumbaga, karapatan din naman nila na kung ano yung kanilang pananaw, pero yung iba sinisiraan talaga na to the point na sasabihin pa na tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Pero matatandaan natin, nung kasagsagan na hinuhuli ang dating presidente, hindi po ba nagpasaklolo din sila sa Korte Suprema? At kung tuta pa ng mga Duterte, itong Supreme Court, hindi po ba makakuha sila ng pabor during that time? At baka hindi nga madala sa Hague, Netherlands, ang dating Pangulo? Well, there is no argument when it comes to that, Edmar. Klaro naman yun na ang Supreme Court ay hindi nagpadala sa bugso ng emosyon, at ang nangyayari ngayon is itong opposition na matawag natin the anti-Duterte is nagpapadala sila sa kanilang bugso ng emosyon, at they are making this judgment against the Supreme Court when in fact nakikita naman natin na objective at fair yung naging hatol ng Supreme Court, at meron pa ngang motion for reconsideration. So sila dapat ang maghintay kung ano ang gawin ng Senado
karapatan ng Senado ang gumawa din ng aksyon. At kung meron mang mga reaksyon, titingnan mo rin na generally ang publiko naman, hindi naman ganun talaga karami o overwhelming ang reaction against the position of the Supreme Court. So meaning to say, tayo mga Pilipino and ultimately sa isang demokrasya is the rule of the majority that should prevail.